and favorite, your number one radio station at Sugo Radyo Tambayan. Ayan partner, sa araw na ito ay may nakahanda na naman tayong panibagong kwento. Maswak dahil balik eskwela naman muli ngayon. Tiyak na maraming makaka-relate at marami ang mapapawaw sa tema ng ating kwento. Buksan ang inyong mga radyo at pakinggan ang kwentang bayan natin ngayon na pinamagatang Ang Pahina ng Buhay. Nang mamatay ang aming mga magulang ay si Lola na ang aming kasama sa buhay. Siya ang nag-aalaga at tumutustos sa pangangailangan naming magkakapatid. Hindi nakapagtapos si Lola, ngunit dahil hilig niya sa pagbabasa ay nagawa niyang natulungan kami sa aming mga aralin. Apo, hindi mo ba gagamitin sa iyong aklat para sa takdang aralin mo? Hindi na po, Lola. Hindi ko na rin maunawaan yan. At least dito sa internet, may sagot na agad ako. Tama palagi. Naku, Apo, huwag kang umasang laging riyan. Mas maganda pa rin na nagmumula mismo sa natutunan mo. Ang magiging sagot mo riyan sa module mo. Alam ko yon, Lola. Pero mas maganda ang mga sagot dito. Hindi pa ako mahirapan. Napakakulit mo, talagang bata ka. Basta tandaan mo, ang pagbabasa ay kalakip ng karunungan. Kung magbabasa ka ay hindi magiging mali ang anumang sagot mo. Ano pong mga dala mo, Lola? Tulungan na po kita. Kaya ko na to, Apo. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin sa eskwela. Lola, sabi sa nabasa ko, kailangan daw tulungan ang mga matatanda kapag nakikitang nahihirapan sila. Sige kayo, baka umepekto na naman yung arthritis nyo. Yun ba? Mabuti naman at may natutunan ka sa pagbabasa mo. Sige na, ano pa ang nakalap mo roon? Sabihin mo na sa akin nang matuwa ako. Sabi po sa libro, kung nalulungkot tayo, maaari tayong magsulat ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Hindi lamang upang magkaroon ng kalaang magagamit sa susunod na panahon, ngunit upang malibang ang ating isip, lalo na po kung ang isulat ay masasayang alaala na hinding-hindi mo malilimutan. Apo, hindi lahat ng bagay ay maaaring maitala. Kung hindi natin ito kagustuhan, hindi lahat ay iyong matatagpuan. Ngunit may isang bagay na naroon sa mga aklat na palaging magpaalala na mayroong kaalaman kang mababasa. May kayamanan sa pagbabasa, hindi lang sa mismong isip, pati na rin sa buhay. Mga tagong bagay ang maaari sa pagbabasa mo lamang mahanap. Huwag kang mag-alinlangan pagkat hindi ito layunin ang ipabagsak ka. Hay nako Lola, sinasayang mo lang ang oras mo dyan kay Carlo. Kahit anong sabihin ninyo, ay lalabas din naman sa kaliwa niyang tenga. Oo nga, kahit kailan naman ay ganyan si Carlo. Napakatamad, makinig ka rin naman kay Lola. Dahil hindi natin alam para sa kinabukasan natin. Lola, paano po ba ito? Ay, kaya naman pala sumasang-ayon ka kay Lola kasi may kailangan ka. Hoy, kahit naman may kailangan si Bricks Boy kay Lola, may point naman yung sinabi niya ha. Ako nga rin Lola, patulong. Kayo talaga, akin na yung mga aralin ninyo. Ayun! the best palagi ang mga sagot ni Lola. Maging sa mga bilin niya ay naroon pa rin ang kaisipang hindi mawawala sa ating isip. Kailangan mong maghirap para magtagumpay ka.
mga salita ang hindi na marahil may alis sa kanya. Pinabibilib mo talaga ako lagi, Lola. Mabuti na lang at ikaw ang naging lola ko. Kung hindi, baka wala na ako ngayon. Kapag dumating ang araw na ako ay umalis na, palagi mong tatandaan na basta bawat pahina ay matatagpuan mo ako na mayroon na lamang sa tabi mo. Hindi rin nagtagal ay pumanaw na ang aming Lola Jean. Sa halong-halong sakit na nagpahina sa kaniyang katawan tulad ng winika niya sa pahina ng kaniyang mga liham, siya ay muli naming natagpuan. Natanging mga liham na gumabay at nagpayo sa aming buhay. Naroon pa rin ang panghihikayat niya sa amin na magbasa at maaring maging dulot kung hindi namin ito gagawin. Ang mga karunungang iniwan niya ay nanatili sa aming puso't isipan. Saan man kami magpunta, alam namin kasama namin siya. At dahil din nawala si Lola namin, ang mga kapatid kong lalaki ay wala na silang pag-asa sa kanilang buhay. Na ganon, marunong na sila sa mga masasamang bagay at nalulung sila sa droga at bisyo. Mga kuya, ano bang nangyari sa inyo? Bakit ninyo sinira ang inyong mga buhay? At kinabukasan, kung nandito lang si Lola, hindi niya gusto ang inyong ginagawa na maging malungkot siya. Sa mga pinalaki niyang mga apo na matitino noon, na ngayon, mga matitigas na ang ulo. Saan pa bunso? Saan pa? Na ito wala ng ating lola. Saan ko patutunguin ang aking buhay na wala na siya sa aking tabi na kailangan natin siya? O nga bunso, saan pa namin tutunguin ang aming mga buhay kung wala na si Lola? Kuya, maraming paraan na baguhin ninyo ang inyong mga buhay na hindi na kayo magiinom at malulong sa bisyo na pinagbabawal. Nang mababago bunso, wala ng ating lola, wala na siya. Pre, huwag ka maniwala dyan. Ito, inom. Umuwi ka na bunso, wala ka rin ditong makukuha ng salita sa amin. Bakit hindi nila binigyang saysay ang lahat ng sinabi ko? Bakit ba, Lola, na wala ka pa sa piling namin? Ganyan talaga ang buhay, kaibigan. May matinik at hindi matinik. Oo nga, kaibigan, malagpasan mo rin lahat ng problema niyo basta maniwala ka lang sa itaas. Maraming salamat sa inyo, kaibigan. Walang anuman sa iyo, kaibigan, basta wag ka lang mawala ng pag-asa, makaya mo rin yan. Kuya, mayroon lang akong sasabihin sa inyo. Hali kayo! Sige bunso. Ano ba yun? Mayroon lang akong babasahin na liham na nakita ko sa aklat ni Lola na para sa atin. Aking minamahal na apo, pasensya kung wala ako sa inyong tabi. Huwag kayong mag-aalala, lagi ninyong tandaan na nandito lang ako sa tabi ninyo. Kahit hindi ninyo ako nakikita, kahit wala ako, lagi ninyong tandaan, ang pagbabasa ay kailangan sa ating buhay. Kaya kahit wala na ako, huwag ninyong kakalimutan ang mga ibinigay ko sa inyong nasalita. Na huwag kalimutan ang pagbabasa dahil kung ito ay pinatuloy ninyo, magiging masaya ako sa inyo. At dyan lang mga apo, mahal na mahal ko kayo, ang inyong lola. Kung saan ka ngayon lola, pasensya na po sa lahat ng ginawa namin na ngayon babalikan na namin ang pag-aaral para ikaw ay matuwa na hindi masayang ang lahat ng tinuro ninyo sa akin. Pasensya na po lola sa lahat ng ginawa namin. At sa iyo din bunso, maraming salamat sa iyo din dahil kung wala ka sa aming tabi, hindi kami makatayo sa aming mga paa dahil sa pagwala naming pag-asa sa aming buhay na ikaw lagi ang magsasabi sa amin na kaya namin ito.
Walang anuman yun sa aking kuya. Dahil si Lola ngayon masayang masaya siya dahil ang kanyang mga apo ay hindi na naghiwalay sa lahat ng pagsubok sa buhay natin. Ang kinabukasan ay paulit-ulit na magbabago. May mga kagamitang maaari nating magamit sa pagpapadali ng ating mga buhay. Ngunit mahirap pa rin itong pagkatiwalaan. Buksan natin ang libro at sa isang buklat ay matatagpuan ninyo ang tunay na kasagutan. Sa lahat ng tanong ng inyong isipan, narito ang libro. Magbasa ka tungo sa kabutihan ng inyong buhay. Ayun, sana ay may natutunan kayo sa kwentong bayan natin ngayon. Basta't palagi nyo lamang tandaan na mas magiging maayos ang ating buhay kung gagamitin natin ang ating isip mata sa pagbabasa. Tulad ng ating verses dulaan, mula sa araw na ito marami tayong matututunan. Makukuha at maisa sa buhay sa simpleng pagbabasa. Kung kaya't pagyamanin natin ito. Muli, ito si Beijing Siren.